Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Sinibak ngayong araw ni Secretary Vince Dizon sa DPWH ang dating District Engineer ng Bulacan 1st District na si Henry Alcantara. Ginawa ito ni Dizon sa inspeksyon nito sa isang ghost project sa lalawigan. Narito ang report. Nang gagalaiti si DPWH Secretary Vince Dizon nang inspeksyonin ang umano'y isang ghost project sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. Ang naturang proyekto kasi idineklarang kompleto ng 1st District Engineering Office ng DPWH Bulacan nitong Hunyo. Pero sa ginawang inspeksyon ni Dizon, natuklasan na ang idineklarang tapos na proyekto ng Wawaw Builders sa Angat River, Sipat Section ay 3 linggo pa lamang nasimulan ng konstruksyon at mga pakyawang manggagawa pa ang nagtrabaho. Nagkakahalaga ang proyekto ng 96.50 million pesos na isang flood control project. Kasi hindi tao yung gumawa nito, hayop. Mga hayop ang gumawa nito, hindi sila tao. Para gawin na ito sa mga kampayan. Pagtitiyak ng kalihim, and believe me, itong mga hayop na ito makakatulong. Kanina rin mismo inanunsyo ni Secretary Dizon na sinisibak na nito sa DPWH ang suspendido at dating 1st District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara. Number 1, Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... Ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. Matatandaang sa pagdinig ng Senado nitong Lunes, inamin ni Alcantara na may kapabayaan siya na humantong sa posibleng ghost projects. August 3, 7 p.m., that was Sunday. Pinatawag ko po, lahat po sila. Sabi ko, totoo ba ang balita na mayroong mga project na nabayaran? Without my knowledge po, kasi po, explain ko lang po, ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bandang huli, ako po, yun po, aminin ko, may negligence on my part. Nung pong meeting na yon, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Ngayon, tiniyak din ni Secretary Dizon na papatawan ng perpetual o lifetime blacklisting ang Wawaw Builders, kabilang na ang iba pang contractor gaya ng Sims Construction Trading na dawit din sa ghost flood control projects. Inanunsyo ng Bureau of Immigration na nasa lookout bulletin na nila ang mga kawani ng Department of Public Works and Highways at mga kontratista na nasasangkot sa maanumalyang flood control projects. Ang detalye sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Gilya. Bantay sarado na ng Bureau of Immigration ang mga biyahe ng 43 katao na kasalukuyang iniimbestigahan sa Senado dahil sa mga ghost at substandard flood control projects ng DPWH. Kasunod yan ang paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice laban sa mga sangkot sa maanumalyang proyekto. Bunsod ito ng hiling ng Senado at DPWH na bantayan ang biyahe ng mga naturang individual. Sa isang pahayag, sinabi ni BI Commissioner Joel Viado na kabilang sa kanilang monitoring list ang ilang kawani ng DPWH at opisyal ng mga iniimbestigahang government contractors. Dahil dyan, maigpit na babantayan ng immigration officer sa mga paliparan ang paglabas ng bansa ng mga nasa Immigration Lookout Bulletin Order. Ipinag-utos ang monitoring sa mga naturang individual dahil sa bigat ng paratang laban sa kanila at mataas ang posibilidad na takasan nila ang legal proceedings sa pamamagitan ng pag-alis ng bansa. Sa isang panayam kay BI spokesperson Dana Sandoval, sinabi nito na sa unang batch ng lookout bulletin, isa na ang kanilang na-monitor na lumabas ng bansa bago lumabas ang order. Nilinaw niyang bagamat may lookout bulletin order laban sa mga iniimbestigahang personalidad, hindi pa rin ito sapat para pigilan sila na huwag lumipad palabas ng bansa.
Tanging monitoring lang anya ang purpose ng kautusan, maliban na lamang kung mayroong hold departure order o warrant of arrest na ang isang tao. Sa pagbabantay ng BI, ipapaalam nito sa Department of Justice ang departure at arrival ng isang iniimbestigahang personalidad. Ganito rin ang naging paliwanag ng Malacanang. Sa ngayon po, since wala naman po kasing kaso pa na naisasampa, hindi po talaga natin mapipigilan ang sino man na umalis ng bansa dahil may freedom of movement po tayo at yun ay nirerespeto. Inihayag rin ng palasyo na mas hinigpitan na ng Department of Finance ang approval process ng mga flood control projects. Sa ilalim ng mas mahigpit na approval process na inaprubahan ng Economy and Development Council Investment Coordination Committee noong August 12. Magsasagawa ng comprehensive review ng mga flood management projects ang nasabing committee at sisiguraduhing shovel-ready na ito bago pa man magsimula ang implementation. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Nahulog ang isang sasakyan sa hindi pa natatapos na tulay sa Makato, Aklan. Ang driver, dead on arrival sa ospital. Mabilis na balitang hatid ni Randy Nakuspag mula Kalibo Cable News. Patay ang isang lalaki matapos aksidenteng mahulog ang minamanehong sasakyan sa bahagi ng ginagawang tulay sa barangay Baybay, Makato, Aklan madaling araw ng Huwebes. Batay sa inisyal na impormasyon, ang biktima ay isang 49 na taong gulang at residente ng barangay Mantigib, Makato. Ayon sa ulat mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Makato, napag-alamang may nakalatag na barikada sa bungad ng tulay subalit inararo ito ng sasakyan ng biktima dahilan upang mahulog ang sasakyan sa ilog. Ayon sa mga residente, hindi pa maaaring daanan ang nasabing tulay dahil putol pa ito at hindi pa natatapos. Lumalabas din sa investigasyon na galing ang biktima sa barangay Tugas ng nasabing bayan at pauwi na sana bago mangyari ang aksidente. Naganap ang insidente pasado alas 12 ng hating gabi. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung nakainom ang biktima bago ang aksidente. Naging mahirap naman ang pag-rescue sa biktima ng MDRRMO Makato at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Aklan dahil sa lalim ng tubig. Pasado alas 3 na ng madaling araw nang maiahon ang biktima mula sa loob ng sasakyan. Isinugod pa sa ospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival. Randy Nakuspag para sa All TV News Channel 2. Umangat sa World Tennis Association rankings si Pinay tennis star Alex Ayala. Kasabay naman ito ay sinuspinde ang laban kontra kay Barbara Lepchenko sa round of 16 ng Guadalajara Open. Mula 75th spot ay umangat sa 70th spot sa live ranking ng World Tennis Association si Alex Ayala dahil sa magandang ipinakita nito sa Guadalajara Open. Sinuspindi muna ang laban nito sa round of 16 kontra kay Barbara Lepchenko ng USA dahil sa sama ng panahon. Sa kainitan ng kanilang laban, nakuha ni Lepchenko ang first set habang nakuha naman ni Ayala ang second set. Bago itigil ang laban ay lamang si Ayala ng 3-2 sa third set. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.